Meron po akong ikikwento at dito na po ako magwawakas. May isa pong mayaman na mag-asawa, mayaman po sila. At pagkatapos, meron po silang isang batang anak, batang anak. So, ang nangyari po ay namatay po yung asawa nung lalaking mayaman. At ang ginawa nung lalaki, dahil hindi niya kayang mag-alaga sa pag-aasikaso ng mga kayamanan, meron sila. Nag-hire siya ng isang tagapag-alaga. At sa kanyang pag-hire ng tagapag-alaga, ang ginawa naman, nakaswerte siya, dahil yung tagapag-alaga, minahal ang kanyang anak na pangarang anak. Sige, pasok. Kamusta? I'm Bruce Ramirez nga pala. Salamat sa pagpunta mo dito ah. Oo nga po ang dapat magpasalamat. Yay! Oh, look, yan, sister. Mating yung tan, dahil sa dalawa, no? Namatay yung kanyang asawa, kailangan niya ipalaga ang kanyang anak na hindi niya kayang maalagaan. Yaya, hindi ko alam kung paano sasabihin to sa'yo. Gusto ko munang iwan sa'yo si Damian. Sorry, Yaya. I know this is wrong, pero sana maintindihan mo. Kailangan pa bang umabot sa ganito? Nasagasaan ka. Yaya, where are we going? Doon muna tayo sa apartment ko. So, dalawang sakit at tumama sa kanya. At pagkatapos, ang lalaki pong ito na mayaman ay namatay din. Sana maayos ang pagkatay niyo ng anak ko. Damian anak, sana mapatawad mo si Papa. Mahal kong asawa. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Panginoon, tulungan niyo ako kasi hindi ko na kaya. Pare, andyan na yung ambulansya. Welcome sa Sumasag Prime. Ito po, binubuhatan po ng nurse. At dinasakay na po sa ambulansya. Guys, kung sino makakilala po niya, tawagin niya po. I'm Ramirez, So dahil ang bata, mga kapatid, ay hindi alam ng bayan na yun kung nasaan yung bata. Kasi pinaalaga nung lalaki doon sa yaya niya. Hindi alam, hindi deklarado kung nasaan. So ang nangyari, yung yaman ng lalaki ay mapupunta sa gobyerno. Yung lahat ng kanyang na lalaki ay mapupunta sa gobyerno. Hey Yaya, where are you going? Doon muna tayo sa apartment ko. Damian, dito ka muna ha. Aalis lang ako. No way! Why not take me too? Ah, come on! You're always
like that? Basta, babalik din naman ako agad. Huwag na masyadong matanong. Saan ho tayo, ma'am? Kuya, doon tayo sa subdivision. Ano ang sadya nyo rito? Sa auction ako pupunta. Ang kwarto. Oo nga po ang dapat magpasalamat. Oops! Oops limit yan, ma'am. Ay naku. Doon yung auction hall, ma'am. Pasaway na matanda ata. Sir, ma'am, huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko. Mabuti si Damian. Na parang tunay kong anak. Activate! Bang! Bang! Yeah! おめでとうシカメル Isang kilalang pangalan sa mundo ng negosyo. Ngayon ay headline ng trahedya. Kumpirmado na. Nagpuan wala ng buhay sa ibabaw ng tulay ay si Bruce Ramirez. Narito ang buong detalye. Rachelyn. Salamat, Louie. Samantala sa nagbabagang balita, kasalukuyang libing ang businessman na si Bruce Ramirez. Sinasabing na ina-auction ang kanyang mga pag-aari dahil hindi mahanap ang kanyang nag-iisang anak at tagapagmana. Ito sa Rachel Miligan ng Salvador. Oh hindi, Sir Bruce nga. So ang nangyari mga kapatid, nung ino-auction na yung mga laman ng bahay, pumunta yung katulong doon, yung yaya doon, at pagdating ng yaya doon, napunta ang kanyang interest doon sa picture ng kanyang inaalagaan. Picture. So walang pumapansin sa picture na yon, tanging yung babae lang ang nagkaroon ng interest doon sa picture ng batang yun. Ang kotse ni Sir. Hello po ma'am, gusto niyo pa ba yung kotse na yan? Sandali, Ay ma'am, kunin niyo na po yung kotse po kasi po. Ito sana ang gusto kong bilhin. Ay ako ma'am, sige po. So, bagamat wala siyang pera, binili niya sa murang sentabo lang sa halaga. So, nakuha na ng babae yung picture nung bata. Ang problema, kaya kinuha po ng gobyerno kasi walang last will or testament. Walang last will and testament na binigay at ginawa ang lalaking ito. Yung will para ipamana kung kaninong mapupunta ang kanyang ari-arin. Wala. Kapag wala, kukunin po ng gobyerno yun. So yung babae, bumalik doon, hindi siya nagpakilala na inaalagaan niya. Ang tanging binili niya lang, yung picture ng kanyang inaalagaan.
So, pag-uwi sa bahay, ang ginagawa nung yaya na yon, dililinis yung picture ng kanyang inaalaga. Ang pagkatapos, maya-maya may nalaglag na papel. Nung damputin niya yung papel, nakita niya yun yung last will and testament na namatay. Alam niyo kung ano nakasulat? Sabi doon, ang lahat ng aking kayamanan ay aking ipamamana sa sino mang taong nagmamahal sa aking anak at magmay-ari na picture frame na ito. Mga kapatid, madaling salita, lahat ng kayamanan ay napunta sa katulong na yon, sa yaya na yun. Now, tingnan niyo po yung resemblance, yung ugnayan nito sa pagiging Kristiyano natin. Ang sino mang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at kanyang tagapagligtas ay tagapagmana ng kayamanan ng kanang-kanakitan. Panginoon ko, salamat po. O Diyos, ako'y humihingi ng tawad sa iyo. Alam mo po na kay dumi ng puso ko. Ang hirap ngang sundin ng landas mo, ngunit kahit ganito ako'y minamahal pa rin. Sa bawat oras ng buhay ko dito sa mundo, ilang beses akong sumusuway sa iyo. Layaw ng laman ang inuuna ko, ngunit o Diyos, ang awa mo'y nandyan pa rin. Masyado na akong malakas sa mundo ng mga tao. Kailangan ko lang magpunta sa mundo ng mga halimaw. Master Cedric, ang inyong kabayo.